Panginoon. Hallelujah. Praise God. Bukas po kayo sa akin sa aklat ng Hebrews chapter 12, 6 to 7. Hebrews chapter 12, 6. Sabi ko dito sa Tagalog, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Dahil sa di parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Uli po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos, kahit po sumandaling yung muko ng langit. Dakilang Diyos, minsan para maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, at patuloy namin inaanyayahan ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu Ama. Gamitin mo lamang ako sa malinis na sisidlan na walang laman ng iyong salita, upang ang bawat salita na lalabas sa aking mga labi magsilbing pagpapala sa aming lahat na makikinig. Father God, muli, inaanyayahan ko malayang pagkilos ng banal na Espiritu. Ikaw po ang mangusap sa aming puso, Panginoon. Buksan mo aming spiritual na pangunawa, Panginoon. Pang bawat salita naming maririnig sa gabi ito ay magsilbing aral at may pamuhay namin sa pang-araw-araw na buhay. Masalamat ng marami na I claim the victory at siya lamang po namin binabalik ang mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kung minsan, sabi nga, hindi lamang yung mga pagsubok sa pananampalataya ang karaniwang dahilan ng pagkakaranas natin o yung pagdanas natin ng mga kapighatian sa ating buhay. Ang kapighatian maaaring naranasan ay ito ay sabi nga ay maaaring nagmumula din sa kanyang mga saway. At ngayong gabi, mahalaga na maunawaan natin mga kapatid na hindi nagagalak ang Diyos na makita ang ating mga kamalian. Hindi niya kinukonsinti ang bawat mga nagagawa natin. At iginagawad nga niya yung kanyang pagsaway, amen, o pagdisiplina, lalo pa doon sa kanyang mga lingkod na iniibig upang maituwid ang mga ito. Sa mga tuwid, mga kapatid, ang pagsaway ay paraan ng pagtutuwid upang huwag mapahamak ang sinuman. Ngunit, gaano ba kahalaga ang saway, lalo pa kung ito ay nagmumula sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, isang taong marunong tumanggap ng pagsaway, ito ay napakalaki at napakahalagang bagay. Inaari nila ito na isang kayamanan, amen? Sapagkat nalalaman nila ang kahalagahan kung ang bawat isa ay matuwid. Ang sabi ni Solomon sa Kawikaan 25:12, kung paano ang hikaw na ginto at kagaya ang dalisay na ginto, gayon ang pantas na mananaway sa masunuring panginig. Hallelujah. So ang pagsaway ng Diyos ay paraan niya upang kanyang mga lingkod, mga kapatid, ay mapigilan sa lalo pang paggawa ng kasamaan o kasalanan sa kanilang paningin. So hindi natutuwa ang Diyos. Hindi siya natutuwa na makita tayong nagkakasala, amen? Sa kanyang, sabi nga, o nakakagawa tayo ng hindi tama sa kanya. Kaya ang kaniyang mga saway ay dumarating upang pigilan tayo at ganap na makontrol ng kanyang kalooban. Buksan po natin ang sinasabi sa Proverbs chapter 1, 15 to 16. Ang sabi rito sa Tagalog, anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilan mo ang iyong paa sa kanilang landas sapagkat ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan at sila'y nagmamadali sa pagbubo ng dugo. Hallelujah. At kung magpapasakop tayo, mga kapatid, sa saway ng Diyos, matututunan natin ang dahilan kung bakit dumadating sa atin ang mga saway na ito.
Ang tawag dito ng Biblia ay matuto ng ayon sa kanyang katuwiran. At ito ay nagmumula sa mga banal na kasulatan sapagkat ang Biblia ay pinapapalooban ng mga salita ng Diyos na kanyang kinakasihan o kinasihan, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsasala, sabi nga sa pagsasaway at sa katututo ng nasa katuwiran. Makikita po natin yan sa aklat ng 2 Timothy 3:16, ikalawang Timoteo 3:16. Ang salita ng Diyos ay sabi nga, mapapakinabangan natin sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Hallelujah. Ngunit doon sa mga ayaw, sabi nga ayaw tumanggap ng saway, may tiyak na kapamahagang naghihintay sa kanila. Anong kapahamakan? Tingnan po natin sa Kawikaan din. Proverbs chapter 15 verse 10. Hallelujah. Proverbs chapter 15 verse 10, ang sabi nito, may mabigat na saway sa kanya na nagpapabaya ng lakad at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. Hallelujah. Ano yung sis? Kawikaan, Proverbs 15:10. Para makita natin, 15:10. Kinsijis ng Kawikaan. May mabigat na saway sa kanya na nagpapabaya ng lakad at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. So, paano pinapakilala ng Biblia ang mga taong ayaw tumanggap ng saway? Tingnan po natin mga kapatid. Maraming mga tao ang ayaw o hindi marunong tumanggap ng pagsaway. Pero kapag sinasaway ay nag-iisip agad na masama. Di ba? Doon sa mga sumasaway. Pag sinuway mo yung kaibigan, minsan nagagalit pa sa iyo. Meron nagtatampo, sabi nga, o kaya siya ay nagagalit kapag ating sinasaway. Ito'y normal mga kapatid na reaksyon ng mga tao hindi bukas ang isip sa pagbabago. May mga taong sarado ang pag-iisip sa pagtutuwid at iniisip na higit silang marunong, kaysa sa mga taong sa kanila ay nagtutuwid. So sa mga kabataan man, hallelujah, kaya natututong magrebelde ay bunga ng pagtutuwid na nararanasan nila sa kanilang mga magulang. Ang reaksyon ng mga bata, pag sila ay tinutuwid, hindi maganda kanilang reaksyon. Sapagkat inaakala nila na tama yung kanilang ginagawa. Subalit alam nating hindi mabuti, amen, ang ganitong reaksyon at ito'y palatandaan ng pagiging mangmang o kulang sa unawa kapag hindi marunong tumanggap ng pagtutuwid. Proverbs chapter 15 verse 12. Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia sa mga taong ayaw pagpatuwid. Ang sabi ron, ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. Siya'y hindi paroroon sa pantas. Hallelujah. Ayaw ang manlilibak na siya'y sawayin. Siya'y hindi paroroon sa pantas. Ang masaklat pa nito ay mayroong hindi lamang galit, kundi po ang nagiging reaksyon kapag sila ay sinasaway. So ganito ang nasumpungan ng Diyos mga kapatid sa lahi, sa bansang Israel. Tinanggihan nila ang mga propetang isinugo ng Diyos upang sila ay sawayin. So ang ilan ay kanilang binato, amen? Sinaktan at pinatay dahil sa pagtutuwid ng mga ito sa kanila. Ang sabi sa Amos chapter 5 verse 13, kanilang kinaputan ang nananaway sa pinto ang bayan at kanilang kinasuklaman o kinasusuklaman at nagsasalita ng matuwid. Minsan ito'y nararanasan natin mga kapatid. Amos 5:10. Kapag tayo minsan ay nananaway, minsan galit pa sa atin. Kanilang kinasusuklaman ang nagsasalita ng matuwid. Kaya malimit binawalang kabuluhan yung mga saway. Hallelujah. Kanilang kinapuputan ng mananaway sa pintong bayan ay kanilang kinasusuklaman ang nagsasalita ng matuwid. Hallelujah.
Kaya kung minsan, walang bahala ang kabuluhan ng mga saway. Ang sabi sa Job 6:25 to 26. Job 6:25 to 26 sabi, pagkatindi nga ng mga salita ng katuwiran, ngunit anong sinasaway ng iyong pakikipagtalo? Iniisip ba ninyong sumaway ng mga salita? Dangang ang mga salita ng walang inaasahan ay parang hangin. Ayun. Job 6:25 to 26. Pagkatindi nga ng mga salita ng katuwiran, ngunit anong sinasaway ng inyong pakikipagtalo? Iniisip ba ninyo sumuway ng mga salita? Dangang ang mga salita na walang inaasahan ay parang hangin. At malimit na inaakalang ang sumasaway ay mali at sila ang tama. Sa Psalms 15:21 to 22, aklat ng awit, chapter 50, verse 21-22, ang sabi nito, ang mga bagay na ito ay iyong ginawa. At ako'y tumahimik, iyong inisip na tunay na ako'y gayong-gayon mo o gayong-gaya mo. Ngunit, sasawayin kita at aking isasaayo sa harap ng iyong mga mata. Gunitain nga ninyo ito, ninyong nakakalimot sa Diyos, baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang maligtas. Napakaganda ng sinabi rito. Sa Psalm 50:21-22, sister. Psalm, awit. 50, 21, 22. Yan. Hallelujah. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y tumahimik. Iyong iniisip na tunay na ako'y gayong-gaya mo, ngunit sasawahin kita at aking isasayo sa harap ng iyong mga mata. Hallelujah. Ang gugunitain niya ninyo ito, ninyong nakakalimot sa Diyos, baka kayo aking pagluray-lurayin at walang mali. Intindi ni Lord. Hallelujah. So kaya naman, ang mga ganitong klase ng mga tao ay binigyang babala ng Biblia. Ang Diyos ay mabagin, ang Diyos ay mapagpahinuhod at mapagpatawad. Ngunit meron ding marunong din ang Diyos magparusa. At sa mga ayaw tumanggap ng kanyang parusa, huwag silang umasa, nakakamting pa nila yung kahabagan ng Diyos. Ang sabi ng Kawikaan 1:23 hanggang 31, mahaba po yan. Sa Proverbs chapter 1, 23 to 31, ang sabi rito, magsibali kayo sa aking saway. Narito, Kawikaan sister, 1:23 to 31. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Tingnan nyo ha, aking iniulat ang aking kamay at walang nakinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buong payo at hindi nyo inibig ang aking saway. Etong magpipatindi. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buong pagsaway, kaya't sila ay magsisikain ng bunga ng kanilang mga sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawa. Tingnan niyo mga kapatid. Ito ay sinabi sa mga Israelita, pero sa ating kapanuhunan, ito ay para din sa atin, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Bagamat sinabi yan sa mga Israelite, matitigas ang ulo, amen, ito ay para din sa atin. Sa ating kapanahunan ng Diyos ay tumatawag, pero mga tao na ayaw tumugon. Hallelujah. Ayaw tumugon sa panawagan ng Panginoon. At darating yung punto na muli lalapit ka sa Panginoon. Kapag sabi nga, naharap ka na sa mga problema, mga panganib, pero ano sabi ng Diyos? Tatawanan ka lang. Dahil nung siya tumatawag, ikaw ay tumatanggi. Diba? Huwag natin ang iba kasi, ay, mabait ang Diyos. Yes, mabait ang Panginoon.
Pero ang Diyos din ay nagpaparusa doon sa mga taong matitigas ang ulo. Minsan one-sided lang yung tinitingnan nila eh. Ang mabait si Lord, mapapatawad ako. Saka na lang ako hihingi ng tawad, gagawin ko muna yung gusto kong gawin. Hindi pa naman ako mamamatay. Para ako noon, sabi ko, saka ako natatanggalin yung pagsisigarilyo ko. So, bata pa naman, nakapag-iinom, saka na lang. Pero ang minsan, sabi nga, hindi natin hawak ang ating buhay. Para kung bukas, ngayon, mamaya, sa pagtulog mo, hindi ka na magising, nawa na mailalayo, huwag ilalapit. Kung tayo patuloy pa rin namumuhay sa kasalanan, wala na. Ano tayo harap sa Panginoon? Kung ang mga mangmang o kulang sa unawa ay tumatanggap ng pagsaway, sila namang mga marunong at pinagkalooban ng unawa ay may kakayang tumanggap ng pagsaway ng Diyos. Kawikaan 9:8-9. Sabi sa Proverbs chapter 9 verse 8 hanggang 9, huwag mong sawayin ang malilibak. Baka ipagtanim kaniya ng turuan mo pa ang pantas, at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ng matuwid, at siya'y lalago sa pagkatuto. Sawayin mo ang pantas at kaniyang iibigin ka. Hallelujah. Mas mabuti mga kapatid ang itinutuwid. Amen po ba? Sapagkat nakikita natin at ipinapaunawa sa atin ang ating mga kamalian. Kung mahal natin ang ating mga kaluluwa, amen, tatanggapin natin ang buong kaumuan, ang mga aral, amen, na nagtutuwid sa atin. Nakakasakit lamang naman ang mga salita ng Diyos kung tinatamaan talaga tayo. Amen. Hallelujah. Pero purihin ng Panginoon kung ikaw ay nasasaktan, tanggapin mo isang pagpapala sapagkat tunay nga na ang salita ng Diyos ay para sa iyo. Mahal ka ng Panginoon at kinakailangan tanggapin mo. Hallelujah. Tatamaan talaga tayo kung mali at kasalanan ang ating nagagawa. Kung mapapakinggan man natin ang mga salita ng Diyos na nagtutuwid, sabi nga magpasalamat tayo mga kapatid at